So, what's up mga kabiyaya, mga Dabarkads? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At muli, ito po, Jay Guevara TV, isang defender ng TVJ at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at lalo na sa Tito Vic and Joey versus Tepa INC and the Halusos brother. Parang broadcaster lang. Hindi, ano kasi mga Dabarkads, sa lahat po ng inidolo kong mga kilalang mga broadcaster, announcer, ganun. Yan, una si Ray Langit. Yan. Kahit hindi ko naabutan yun, pinapanood ko video yun. Si Bian, si Ben Tulpo. Yan, isa sa mga, alam nyo, pangarap ko talaga kasi dati itong ganito na, alam mo yun, yung maging DJ. Maging DJ, maging reporter, gano'n. Kaso nangyari, naging mukbanger. Naging mukbang, ito, lumobo. Pero okay naman kasi naging vlogger na ako, no? Masaya na ako dun. At isa pa yan, syempre, maging vlogger ka ng Tito Vic and Joey, isang karangalan din po yun. Isang karangalan na maipagtanggol sila, no? So yun, at ang pag-uusapan po natin ngayon mga Dabarkads, ay ito na nga po, no, yung kinakalat na naman. Si Maine Mendoza at Alan Kay ay may tampuhan nga po daw na nagaganap. May tampuhan daw po si Alan Kay and Maine Mendoza. At bakit si Maine Mendoza ay wala nga po daw doon sa house blessing ni Alan Kay? Anak ng teteng, ginawan ng issue. So may papanoorin ho tayong video niyan, no? At eto, idugtong na rin po natin dito, kamakailan lang, ito yung naging viral, naging trending na usapin dito sa social media. Itong pag-amin ni Alden Richard na na-inlove siya kay Maine Mendoza. Na-inlove siya kay Maine Mendoza. So mapahanggang ngayon, ano ba? May sagot na ba si Maine? Sumagot na ba si Maine doon sa issue na yon or wala? So dito niya malalaman. Siyempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Oo nga pala, nasabi ko na nga pala yun. Alam niyo, makakalimutin na talaga ako. Speaking of makalimutin, sige, kwento ko na sa inyo kasi may mga nag-ano kasi dyan. May mga nagko-comment po sa akin na, Jay, ba't ganun? Ba't parang palaging may nakakalimutan ka ata? Yun po yung sabi sa akin. Kasi nagbabasa ako sa comment section. Nagbabasa ako dyan. So ito, para ano po kayo, ikwento ko na sa inyo bago tayo magsimula, no? Ikwento ko na sa inyo yung nangyari. Bakit nga ba ako naging makakalimutin? Isa rin po ito sa sakit ng mga gwapo. Mga sakit ng mga, syempre, alam niyo naman. Alam mo si Bossing Vic Soto, si Tito Soto, si Tito Vic, si Tito Aga, yung mga pinsan ko, no, mga Padilla, makakalimutin din sila eh. Joke lang. Ito talaga yung totoong dahilan niyan. Ito kasi, noong mga panahon na yun, mga Dabarkads, kwento ko lang sa inyo huwag muna kayo umalis dyan. Ito seryoso to, wala pong halong biro. Kasi noong mga panahon na yun, syempre sa hirap ng buhay, hindi pa ako mga panahon siguro nagbablog na ako. Ay, hindi pa ako nagbablog. So, syempre sa hirap ng buhay at ako, hindi naman ako tapos ng pag-aaral na para makapag-apply sa mga, alam niyo, sa mga kumpanya, sa mga restaurant, pero gusto ko talagang trabaho sa restaurant at nakapagtrabaho naman ako dyan. Yun nga, dati kasi, nung panahon na nasa probinsya pa ako, no, nag-ano po ako, nag-uuling, nagkokopras, no, naggagapas ng palay. So, bakit? Ano nga bang connected dun sa tatlong yun? Ito kasi yan.
Nung panahon na nagkukupras ako, syempre, sa probinsya po namin, wait lang, ubo lang ako. Kati. Nung panahon na nasa probinsya pa po ako, no, bali, yung ibang kasing probinsya, inaano yung sinusungkit yung mga nyog, mga buko. Sa amin kasi inaakyat. No, ganun po yung sa amin pagkuha ng kupras doon, ng nyog. Or ng buko, ano ba tawag doon? Inaakyat po. So, nung mga panahon na yun, nalaglag po ako doon na napakataas po na buko niya, na nyug na yan. Awa naman ng Diyos, sa paklang din naman po ako nalaglag. Yung hindi sa lupa, sa paklang lang. So, ilang beses na rin nangyari yun. At yung pinakagrabing nangyari sa akin, yung nagko-construction na ho ako, na nalaglag po ako sa 3rd floor. Totoosin nga po, hindi nga po alam ng magulang ko yun eh. Ito hindi ko pa to ewan ko lang kung naikwento ko na to kala mama, sa mama ko. Pero pagkakaalam ko parang hindi ko ata to naikwento. Sa ano nangyari yun sa Batangas. Pagkakalala ko sa Batangas, nangyari yun, nalaglag ako sa nagpupuro, nagpipinish ng pader. No, nagpipinishing po kami ng pader, no, nagpupuro. Alam niyo yung ganito, yan, yung makinis, 'di ba? Yun yung tinatawag na puro rin finishing. So nung time na yon, nakatungtong po ako sa scaffolding. Yung scaffolding po noon ay may gulong. So yung isang gulong hindi ko pala nailak, kaya parang parang umandar siya. Ako naman na outbalance. Doon ako nalaglag. At nakomatos po ako ng 8 hours nung panahon na yun. No, na ang tagal ng tulog ko noon, grabe. So sabi nga ng mga kasamahan ko, akala nga nila hindi na ako gigising. Hindi gigising. Masamang damo ako eh. No? Talo ko ang pusa. Siya 13, ako 16. Joke lang. Totoo po yan. May paru-paro. Yan. Nalaglag nga po ako sa 3rd floor. Kaya yun, simula noon, mga panahon na yun, parang, alam yun, parang, makakalimutin na ako. Yun nga, may nagsasuggest sa akin dyan na daw ako. Magsulat daw ako. Kasi ilagay ko daw dito sa harapan. Sabi ko, ayoko nang ganun. Gusto ko on the spot. Ito mga ginagawa kong video dito mga Kadaver Kads. On the spot po ito. Wala po akong dito. Wala pong mga papel-papel dito. Wala akong yung katulad na ibang ginagawa ng mga vlogger na may mga ang tawag doon. Nakalimutan ko. Yung katulad nung kala Isko Moreno at Buboy Bilar na salamat po Itbulaga. Yun. Parang may babasahin ka. Wala ho akong ganun. On the spot po ako pag may gagawa ko ng video, tuloy-tuloy yan, kung ano lang masabi ko dyan, bahala na. So yun po yung dahilan, kaya pagpasensyahan nyo na po mga Kadaver Kads, kung minsan yung mga sinasabi ko, lalo na may babanggitin akong pangalan, nakakalimutan ko, pasensya na po kayo. So ngayon, alam nyo na, dito na tayo sa ating kwento tuloy. Sa ating bibigyan sa ating unang babasahin. Ito si Maine Mendoza nga daw. So ito, report lang po ito ng Abante News. Shoutout din sa Abante News. Yan. Maine, deadma sa revelasyong na in love sa kanya si Alden Richard. So ito, makikita nyo dyan sa screen. Wala pang reaksyon si Maine Mendoza kaugnay sa pag-amin ni Alden Richard na in love siya sa phenomenal star na si Maine Mendoza. Noong Monday, October 9 sa Fast Talk ni with Boy Abunda, sinagot ni Alden ang tanong kung nahulog ba ang loob niya sa katuwang sa Aldab na si Maine. Ang kaargaran na sagot ni Alden Richard ay opo. Yan, tanong ni Boy Abunda sa kanya. Yes, ipokrito naman po ako kung hindi ayoko pong sabihing alam niya, but I did confess
sa ad ng Asia Multimedia Star. So, ibig sabihin no, parang hipokrito nga naman siya pag sinabi niya na na hindi. Tsaka yung tanong kasi ito totoo yung tanong kasi dun kay ni Boy Abunda, kapag sinabi niya kasing hindi, parang nakakahiya din naman kasi. No? Marami nang babas kay Alden sabi ni kay Alden. Ngayon ka pa umamin kung kailan kasal na. Alam nyo, kahit ako din naman sa na yun, halimbawa may lalo't single naman ako, halimbawa na kasing katulad na sa katayuan ako ni Alden Richard at medyo magkahawig naman kami. Kung ako po yung nasa katayuan ni Alden Richard at medyo magkahawig naman po kami, sasabihin ko din talaga yun na nahulog loob ko. No, walang problema doon kasi nga kapag sinabi mo ay hindi, kaibigan lang, parang ang sakit kasi, parang parang ang pangit sa pandinig. Alam niyo yun, kaya ramdam ko yung sinabi ni Alden at alam ko din na totoo din naman yun. No, totoo din yun. So ito sa YouTube show ni Christy Per Minute, nagbigay ng reaction dito sa mga host na sina Christine Permi na Truel Chica. Si Maine Mendoza, diba? Deadmatology 101 lang doon sa mga revelasyon ni Alden Richard, ani ni Christy. Say naman ni Romel Chica, kinakailangan dumebma na talaga siya kasi kapag sumagot pa siya, naku, walang humpay, mabubunyi na naman ang mga aldab, matutuwa sila ng bonggang-bongga. Yan yung sabi ni patatanda ang inakasuhan ng ilang pan ni May na user si Alden nang ibinunyag ang pagkapol sa dating collab team dahil lamang daw may pelikula itong isi-show with Julia Montes. So isa po yan sa pinangbabash or kay Alden Richard na sabi niya kaya daw sinabi lang daw yun para magkaroon ng hype. Alam niyo yung hype? Yun, yung vlogger ng mga fake bulaga, hype. Hype sila. Mga hype sila. Minsan pag nagagalit ka, yan ikaw, nanonood ka ngayon, nanay, nagagalit ka sa mga anak mo, nay. Di ba minsan nasasabihan mo yung mga anak mo na hype ka? Joke lang iba. Yung hype po yung hype po ano po yun, yung alam niyo yun, yung halimbawa parang magpa-impress, parang gano'n na rin hype. Parang connected na rin sila. Hindi, hype pa para magkaroon ng interest yung mga tao na subaybayan ka ulit. Yung sinasabi niya nga, yung sinasabing hype. Alam niyo ibang mga vlogger, gumagawa ng issue minsan, parang si ganito, si ganyan, nagsuntukan, naghamunan, na kahit scripted naman, syempre mapapaisip yung mga manonood, abangan nga natin kung totoo to. Ganun yun yung hype, no? Parang hinahype daw ni Alden Richard yung kanyang movie, kaya daw gumawa siya na eksena. Pero sa totoo para ho sa akin, hindi ho gagawin ni Alden Richard yan, dahil kahit naman po hindi na mag-hype yan, talagang pumapatok po yung mga pelikula ho niyan. Sarili ko pong opinion yun So eto, dito na tayo mapunta sa isang video. Ay nako, stress nyo ako mga stretchabilities. Alam nyo ngayon mga kadabarkads, usapang Alden, nabuhayan po yung mga nabuhayan po yung mga vlogger na against to Maine Mendoza. Yung mga vlogger na kuno aldab, yung pandaw sila ng aldab, nabuhayan ngayon, promise. Ito, panoorin nyo to para sabihin nyo gumagawa ako ng kwento katulad nito, Sylvia Sanchez. Sino ba si Sylvia Sanchez? Ang nanay ni Arju Ataide. Ang pinapangunahan na naman ang plano kay Maine Mendoza. So kahit wala naman talaga yun, di ba? Kahit wala naman talagang ginagawa yung nanay ni Ataide,
ay yan po yung pinangano ng mga ng mga vlogger ho ng ng Aldab kuno. Oo. Yung nagpauso ng mga kulto daw si Main, ay yung daw, clone. No, clone daw si Main, ganito ganyan. No, sila ito yun, isang group. Ano pala to, ang dami. May mga grupo-grupo pala sila. Ito yung video na panoorin nyo. Ay, yeah. Hi mga kamengay! Welcome back to It's All About Me. It's all about Ming. Notification bell for more info. Latest update, Ibiyang nangingialam na naman sa buhay ni Main Mendoza. If you want to know more about... Narinig niyo si tinawag sa nanay ni Atayde, Hibiyang. So, epal na naman si... ito yung title, oh. Oh, ito yung title. Epal na naman si Sylvia Sanchez pinapangunahan na naman si Main Mendoza Mengay na trap na. Mga bubo talaga yun. This latest issue, please keep on watching. Ayan na, sige. Narito muna ang ating mga top comments mula sa ating previous Top video. comment. Number 1. Ito po ay mula kay Ma'am Noraline Cruz 2470. Dapat ipakita nyo mismo ang resibo kung meron talaga. Wedding certificate, wedding album, receptions, at kung sino ang tunay na parang nagkasal at kung registered ba sa City Hall. Kasi nag-honeymoon na yung newlywed, pinakita na yung tunay na kasalan. Receptions, bakit kayo walang napakita? Si Alden umamin na na-fall siya kung kailang kasal na si Main. At yung time na may movie siya, ano to, until now, ginagamit ang name ni Main for promotion. Kahit sino pa ang tanongin yung nakasaksi sa tunay na kasal nila Main at Arjo, wala kayong masasabi dahil mismo si Father Jeff ang nagkasal. Yung sa Aldab, isang actor at hindi pare. Hello? Ayan, no? Saglit lang naman yung mga Cadaver Cards. Ayoko na kayong may stress eh. Na ultimo yung kasal ni Main Mendoza, hinihingian nila ng resibo. Bakit kailangan nyo ng resibo? Anong gagawin nyo sa resibo? Isasanla nyo? Anak ng tinapa tong mga vlogger na Aldab na to. No, sila yung sila yung nagpauso nung sila yung nagpauso nung alam mo yun, yung clone daw si Main, yung si Alden daw, tsaka si Main, hindi na yan daw yun. Yan, sila yan. May pala sila, may grupo, marami pala sila. Kala ko si Mr. lang eh. May babae eh. Ilan yan, ang dami yan. Siguro mga nasa 10 sila. Pero may si Mr. Destiny. Dito na mo kayo kay Mr. Destiny. Ganyan magsalitain. Tapos ito naman, no? Pati yung magulang ni Atayde tinatarantado. Palibasa, malalakas loob eh. Boses lang ang, wala namang mukha. Pero kung yan, may mga mukha yan, hindi gagawa ng ganyang content yung mga yan. Kaya ito si Best Phil, yung naninira sa Tito Big and Joey, malapit na to eh. Quezon City ka lang, dudong. So ito po yung video na kung saan ay itong si Alan Kay daw at Main Mendoza ay may tampuhan. Ano na naman ba kaya itong pinaggagawa nila? Sige, panoorin natin. Alan, sinagot si Main bakit hindi ito imbitado sa house blessing niya. Main, nagtampo nga ba kay Alan Kay matapos itong gawin sa kanya? Usap-usapan ngayon ang mga AAT hosts na sina Alan Kay at Main Mendoza dahil sa sagutan nila sa social media. Alam naman natin na si Alan ay matagal na sa industriya bilang isang komedyante at host. Bukod naman sa pagiging artista, isa ring negosyante si Alan at siya ang nagmamayari ng sikat na comedy bar na Clowns. Dahil nga sa sipag at husay ni Alan na humawak ng pera o ng kanyang mga kinikita, nakapagpatayo muli siya ng bagong bahay. Ngunit ang blessing para sa bagong bahay ni Alan ay nabalot ng intriga matapos umano niyang hindi imbitahan si Main. Kamakailan lang ay nagbahagi si Alan ng ilang larawan kuha mula sa ginanap na blessing ng kanyang bagong bahay sa Quezon City.
Sa mga larawan, makikitang tanging sina Miles Ocampo at Raisa Dizon lang ang mga co-host niya na EAT ang dumalo. Saad pa ni Alan sa kanyang post, "Thank you so much to those who came." Kaya labis na ipinagtaka ng marami kung bakit wala ang TVJ at iba pang host sa house blessing ni Alan. Ayon pa sa ilang netizen, lagot umano si Alan dahil hindi nito inimbita ang buong legit Dabarkads. Komento nila, "Saan po ang TVJ at ang mga mayor and bodyguard at si Paulo, saan po sila? Lagot Miss AK, hindi nyo po daw in-invite sina Bossing. Halaka, hindi nag-invite, lagot ka kay Tito Sen." Naku, lagot na Miss K, galit TVJ, pati group ni Mayor, bakit hindi sila na-invite? Samantala, naintriga nga ang ilang netizen nang magkomento naman sa post ni Alan si May. Sa kanyang komento, ibinunyag nga ni May na hindi umano siya inimbita ni Alan sa house blessing nito. Tunog may pagtatampo rin niyang tinanong si Alan kung ba't hindi siya invited sa house blessing nito. Ani ni Maine, "Ma'am Alan, bakit di po ako invited?" Agad naman sinagot ni Alan si Maine. Ayon pa kay Alan, magpapablessing umano uli siya pag uwi ni Maine. Aniya at Maine, "Pag uwi mo, magpapablessing uli ako." Mukhang nang nangyari nga ang house blessing ay nagbabakasyon si Maine at ang mister nitong si Arjo Atayde kaya hindi siya nakadalo. Mukhang hindi naman nakapunta ang TVJ at iba pang host dahil meron din silang kanya-kanyang lakad. Yun na ba yun? Live sa video pang Semana Santa. Wala pa kang pang Semana Santa yung video mo So yun nga yung biruan pala, nandito Bikin Joey, pati yung house blessing ni Alan Kay, ginawan pala ng issue nitong mga to. Alam mo, minsan nagtataka ako dito kay Showbiz Sideliners, ang laki pa naman ng views, 300k. Sana dito na lang sa YouTube namin nang napunta yan, no? At least, satisfy po yung mga nanood. No, kaysa dyan. Pero may pati yung biruan nila Vic Soto, Tito Soto, Joey De Leon na yung iba dyan hindi nang invite. Ginawan nyo ng issue. Tsaka yung sinasabi ni Maine Mendoza na bakit hindi siya in-invite. Nung panahon kasi noon, wala ho sa Pilipinas si Maine Mendoza. Or wala ho sa wala nga sa Pilipinas. Kaya nga sinagot siya ni Alan Kay na na pagbalik mo magpapa house blessing ulit ako. Kasi sinasabi niyong tampuhan. Kasi nakaka-win lang dito sa social media, no? Kunting kibot, may tampuhan. Pag hindi na-invite ang Tito Vic and Joey ni Alan Kay, galit ng Tito Vic and Joey kay Alan Kay. No? Pag ilang araw mawala ang si Alan Kay sa sa EAT, sasabihin hindi pinapasok ng TVJ dahil galit, hindi na-imbita dun sa house blessing. Hirap din pala maging artista, no? Kasi konting kibot mo, ilang letra mo na sasabihin sa social media, binibigyan ng kahulugan ng iba. Kaya buti na lang talaga ako, hindi ako nag-artista Buti na lang talaga ako, hindi ako nag-artista. Kahit na yan sila Soto, yung mga Soto, mga kamag-anakan ko. Yung mga Mulak, kamag-anakan ko, buti hindi ako hindi ako na-push ni mama na mag-artista. Sabi ko, yung mag-artista, mahirap talaga pa. Tama pala talaga yung decision ko. Okay na lang na yun, yung mga pinsaning ko, yan sila Alden, sila Daniel Padilla, yung mga nag-artista. Ako, nag-vlog na lang ako. Ang dami na naman magagalit niyan. Alam niyo, wala namang tampuhan na naganap dun. Pinagsasabi niyo na.
So kayo pa mga Kadaver Cats, may tampuhan ba? Ay. Saka ito yung kay Main Mendoza pala, mabalik tayo, ba't hindi mapahanggang ngayon dead ma si Main Mendoza? Alam nyo, may asawa na kasi yung tao. Diba? Kapag sinagot niya yan, syempre, anong magiging feedback yan sa asawa niya? Kaya mas maganda, tahimik na lang siya. Saka alam naman natin na si Main Mendoza at Alden Richard ay matalik na magkaibigan po yan. Ngayon, malay natin na na-explain naman na ni Alden Richard ba't niya sinagot yung tanong na yun. At yung tampuhan ni Alan, yung mga tampu-tampuhan ni Alan kay Main Mendoza, wala akong ganyan. Mga siraulo lang talaga nagbibigay ng kahulugan dun sa porket wala dun sila Tito Vic and Joey, may tampuhan agad. Porket wala dun si Jose, si Wally, si Zombie, may tampuhan agad. Huwag kayong ganun. Bad yun ha, bad. So mga Kadaver Cats, hanggang dito na lang yung video natin. Ano masasabi nyo sa mga video, sa mga na-reactionan, sa mga na-topic natin dito ngayon sa video na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. At magkakape muna ako. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.